Pinusasan ng pulisya ang isang lalaki matapos makuhanan ng 3 baril at mga bala na walang kaukulang mga dokumento sa Science City of Muñoz dito sa Nueva Ecija. Ayon kay Police Major Wilfredo Villayo Jr., officer in charge ng pulisya dito, ay nagsagawa sila ng search warrant for violation of Republic Act 10591, illegal possession of firearms and ammunitions, nitong December 3, 2024, alas 12 ng tanghali. Target ang isang 50 anyos na lalaking residente ng Purok Damayan, Barangay Balante. Ang search warrant na inisyo ng RTC Branch 88 sa Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija ay isinagawa ng mapayapa kung saan ay nakuha sa tahanan ng suspect ang 2 Colt Hartford Gripper model of 1911 caliber 45 pistol, 2 magazine para sa caliber 45 na may 29 na bala, isang suppressor silencer para sa caliber 45 pistol, isang model 68R Racing caliber 45 Harrington and Richardson Arms Company. Gayon din ang isang magazine para sa model 68R Racing caliber 45, 2 bala para sa 12-gauge shotgun, 3 bala ng caliber 9mm at 2 bala para sa caliber 38. Kasalukuyang nasa kustudya na ngayon ng Science City of Muñoz Police Station ang lalaki at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591. Isinagawa ngayong 3 taon ng Zumba for a Cause 2024 ng Nueva Ecija Bureau of Fire Protection na ginanap sa 2nd floor Garden Park ng SM City, Cabanatuan nitong Martes, December 3, 2024. Bago magsimula ang programa ay nagkaroon muna ng attendance ang mga piling personnel ng BFP sa lalawigan bago magsimula bandang alas 7 ng umaga kasama mga piling Zumba instructors ng Cabanatuan City, kung saan naglaban-laban kada distrito ang mga personnel sa una, ikalawa at ikatlo at ika-4 na distrito ng lalawigan at itinanghal na kampiyon ang 2nd district ng lalawigan. Itinanghal din ng Zumba King 2024 na si Fire Inspector Alex Manaysay ng Lupao Fire Station, Zumba Queen 2024 na si SFO4 Rachel Edobani ng San Leonardo Fire Station at Miss Flawless ng Zumba na si FO1 Lynn Grace Dayan Asas ng Palayan City. Ayon sa panayam kay Acting Provincial Fire Marshal na si Fire Superintendent Marionito Ibolandos na mga malilikom na pondo mula sa nasabing aktibidad ay mapupunta sa 4 na charitable institutions sa 3 bayan at isang syudad sa Nueva Ecija tulad ng mga ITA community sa bayan ng Rizal, Home for the Girls sa Palayan City, Tahanan ng Damayang Kristiyano sa San Jose City at Bahay ni San Jose sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Nagbigay din ng paalala si Fire Superintendent Bolandos sa mga kababayan na maging maingat ngayong darating na holiday season. Ugaliing i-check ang mga appliances at kung aalis ng bahay, i-off ang main switch ng bahay upang makaiwas sa mapaminsalang sunog. Sinabi nito na lahat ng personnel ng BFP sa probinsya ay umiikot para hikayatin ang mga kababayan na sundin ang mga paalala ng ahensya ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Ani Bolandos, agad itawag sa mga fire station sa inyong lugar kung may emergency o sunog na i-report upang agad marespondihan ng mga bombero sa lalawigan ng Nueva Ecija. Naaresto na nga ang isang miyembro ng Gun for Hire Group at itinuturong isa sa mga middlemen sa brutal na pagpatay noong October 4 sa mag-asawang online seller na si Arvin at Lerma Lulu na taga San Isidro, Nueva Ecija. Ang pagkakahuli ay sinagawa sa bisa ng isang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ulat ni San Isidro Acting Chief of Police, Police Major Ahmad Asar Anwari, ipinatupad ng mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station
o MPS katuwang ang First Provincial Mobile Force Company o PMFC ang search warrant sa inisyu ni Executive Judge Quijano S. Laure ng RTC Gapan City laban dito kay Almario Miranda E. Magno, 64 na taong gulang ng Barangay Mangga, San Isidro, Nueva Ecija. Sa isinagawang operasyon, nakuha mula sa pag-iingat ni Miranda ang isang kalibre 9mm na baril na may kasamang magazine na naglalaman ng 5 bala. Pinuri naman ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Ferdinand Hermino ang determinasyon ng kanyang mga tauhan at hinimok ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang labanan ang kriminalidad at tiyakin ang kaligtasan sa komunidad.